Kanina'y masayang-masaya ka, mahal ko. Ngunit bakit ngayon ay kailangan mong humangos at umiyak diyan sa sulok? Narito naman ako, kasama mo. Huwag kang matakot. Hindi ako papayag na malayo ka sa tabi ko. Naaalala mo ba, Ken? Hindi ka makatulog ng gabing yun. Malakas ang buhos ng ulan na may kasamang kulog at kidlat. Wala kang kasama ng panahon na yun. Dahil ang mama mo ay naka-duty sa kanyang trabaho ng gym. Kaya alas 10 na ito parating makakauwi. Ang ama mo naman ay nagtatrabaho sa malayong lugar at kada linggo mo lang siya nakikita kapag day off niya. Bumangon ka noon mula sa iyong kinahihigaan. Nawala ng power supply ang buong baryo niyo. Tatakot ka man, ngunit minabuti mo pa rin na lumabas ng silid upang kumuha ng flashlight sa ibaba. Nangangapa ka na tinahak ang ilang baitang nahagdan mula sa palapag na kinaroroonan mo patungo sa kusina. At sa kamalas-malasan mo'y walang flashlight at ang tanging naroon ay isang pirasong kandila at posporo. Wala kang laging choice, kaya sinindihan yon at bumalik na sa silid mo. Pagkabukas ng pinto ng iyong sulit, ay dinamba ka ng malakas na hangin na siyang ikinimatay ng kandilang hawak mo. Anak nabuksan ng bintana. Ay, ang lakas pa naman din ng ulan. Panay ang salita mo habang sinasaratuan niyo. Nabasa pa ang harapan ng iyong damit dahil sa hangin ay sinasama pa ang tubig ulan. Muli mong binalikan ang kandila at posporo na inilapag mo saglit sa papag kanina. Nakailang palito ka muna bago tuluyang masindihan ang kandila. Ipilitin ko na nga lang na matulog. Pagbulong mo bago nagsimula muling maglakad. Ngunit hindi ka na nakarating sa iyong higaan nun dahil napatta ka sa harapan ng salamin sa iyong silid. Lumitaw kasi sa peripheral vision mo ang sarili mong aura habang may hawak ng kandila. Sobrang dilim noon at tanging ang kandila mo lang na hawak ang nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob. Pero kahit takot na takot ka noon, ay nagawa mo pa rin ihakbang ang iyong mga paa papalapit sa salamin. Iginalaw-galaw mo ang iyong ulo at ibinukasara ang iyong mga mata. Maganda ka sa edad na 14 na taong gulang. Nang magsawa ka pa sa pagtingin sa iyong sarili, ay inilapag mo ang kandila sa harapan at tabi ng mga picture frames mo. Hindi naman biluwang buwan pero madilim. Baka pwede kong subukan ang kwento na nabasa ko sa internet kanina. Yung tungkol sa salamin. Gusto kong makita kung sino ang magiging boyfriend ko sa future. Umisi ka ng napakalawak. Pagkatapos, ay inayos mo ang iyong sarili at nagsalita. Salamin, salamin. Maaari mo bang ipakita sa akin kung sino ang maging kabiyak ng aking puso sa hinaharap? Salamin, salamin. Naway maging mabuti ka sa akin. Salamin, salamin. Dinggin mo ang aking hiling. Pwede mo bang ibigay ang isang makisig na lalaki sa akin? Yung hindi ako iiwan kahit kailan. Isang lalaki na pwede kong makasama habang buhay. Ilang segundo ka na natigilan sa harapan ng malaking salamin pagmamayari nito. Hanggang sa naging 1, 2, at 3 minuto pa. Bahagya na nangunot ang noo mo dahil hindi naman sumagot ang salamin sa mga katanungan mo. Ano ba yan? Ba't ba kasi ako nagpapaniwala sa mga nababasa ko? Inis mong sabi. Nataranta ako na makita na aalis ka na. Subalit, mas nagulat ako na mapagtanto na nakatitig ka na ng mabuti sa harapan ng salamin. Nakita ko rin ang nakita mo.
Bumakas ang guhit sa iyong labi. Hindi ko inaasahan na matutuwa ka. Samantalang ako ay natakot sa refleksyon na lumitaw sa salamin. Sa bandang likuran mo. Buong akala ko ay sisigaw ka at mag-iiyak. Ngunit hindi. At sa pagkakataon na yun ay talaga namang na-curious pa ako sa'yo. Kasabay ng pagguhit ng kidlat sa labas, ay ganun din kabilis na lumundo ang iyong puso. Sa wakas ay nakilala mo na ang lalaki na hinahangad mo. Naging mapagbigay ang salamin sa'yo. Ngunit hindi rin nagtagal ay napabaling na ang ulo mo sa kanan. Sa direksyon ng iyong pintuan nang marinig ang pagtawag sa'yo ng iyong ina. Sa kasabikan mo'y hindi mo na napansin ang tungkol sa refleksyon ng lalaki na lumitaw mula sa iyong likuran. Pero kahit ganon, alam kong natuwa ka at nasabi. Kitang-kita ko sa iyong mga mata yun kanina. Jack, tama na please. Pagmamakaawa ni Kemi sa akin. Nakaluhod siya at nakahawak sa aking pantalon. Punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Umaagos iyon kasabay ng uhog na nanggagaling sa kanyang matangos na ilong. Kanina pa siya nagmamakaawa sa akin na tigilan ko na ang pananakit ko sa kanya. Ngunit papaano nga ba? Ang gusto niya ay maghiwalay na kami. Sa loob ng mahigit 10 taon ay nagsama kami bilang mag-asawa. Pagkatapos ngayon ay gusto niya makipagkalas sa akin, hindi ako makakapayag. Ano bang naisipan mo at gusto mong annulment ha? Hinila ko ang kanyang buhok upang mapaglapit ang aming mga mukha. Sandali nga, may ibang lalaki ka ba? Mas lalo kong hinila ang kanyang buhok na siyang naging dahilan ng pagsigaw nito sa sakit. Tama na Jack, nasasaktan ako. Please, wala akong iba. Sabi niya, ngunit hindi ako naniniwala. Sinungaling! Ilang beses ko siyang napagbuhatan ng kamay ngayong gabi. Sobra ang pangangati ng mga kamay ko. Talo pa ako sa kasino. Ano pang gusto mo, Kemi? Kulang pa ako, ha? Jack, please. Tama na. Paulit-ulit lang siya. Nakakarindi ang kanyang may kalaitang boses. Nangako ka sa akin, sa harapan ng altar, till death do us part. Diba? Pagpapaalala ko sa kanya ng aming wedding vows. Hinila ko ang aking mahal na asawa patungo sa kusina. Nagdidilim ang aking paningin sa kanya. May bumubulong na mga boses na hindi ko naman kilalang mga tao sa akin. Hindi tayong pwedeng maghiwalay, mahal ko. Pinitiwan ko siya. Pumunta ako sa may lababo. Namili ng kutsilyo na nakalagay sa rack at muling bumalik sa kanya. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang buong katawan. Mabilis siyang lumuhod at nagmakaawang muli sa akin. Alam na ba niya kung ano ang susunod kong gagawin? Jack, pusal nito. Sa akin ka lang, Kemi. Pagmamay-ari kita. Kung iiwan mo rin lang naman ako ay gagawin ko na ang bagay na to. Walang pwedeng makinabang sa'yo, mahal ko. Inalagaan kita. Ibinigay ko sa'yo ang lahat. Minahal kita. At higit sa lahat, tinutupad ko ang iyong kahilingan. Kahilingan? Nangangatal na tanong niya. Oo, hindi ba't hiniling mo ang isang lalaki na hindi ka iiwan at makakasama mo habang buhay? Mukha ko ang nakita mo sa salamin. Hindi ba mahal ko? Hinaplos ko ang mukha ng aking asawa na animoy gandang-ganda sa kanya. Paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na yon? Oo, hindi niya ikinuwento sa akin ang tungkol sa bagay na yon. Ngunit ayos lang. Alam ko rin naman. Dahil naroon mismo ako sa kanyang silid ng mga sandaling yon. Binuksan ko ang kanyang bintana kahit na napakalakas ng ulan ng gabing yon. 20 anyos ako noon at binala ko na magnakaw sa bahay nila. Kahit siya ang bumungad sa akin.
Nagtago ako sa kanyang silid at nag-antay ng tiyempo na makatulog siya. Ngunit iba ang nangyari. At kinaumagahan nga ng gabi na yon ay sinimulan kong maging malapit sa kanya. Iisang baryo lang kami kaya hindi naging mahirap ang bagay na yun sa akin. Ewan ko ba, pero parang naging responsibilidad ko siya nang dahil sa salamin. Sumilay ang takot sa kanyang mukha nang malaman ang katotohanan sa istorya na yon. At hinarap ko siyang muli bago ngumising. Lumaginit ang pagdaan ng hawak kong kutsilyo sa tiles na sahig. Kaya naman ngayon, magsasama tayo.